Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread His love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of His grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Every way we can, we'll share the story of His grace. Heart to heart, we will show His loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until His kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know, that Jesus saves, He heals and sets us free. One message, one truth, one hope. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice. Jesus is coming again. We want to give news to gratitude. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming again. Coming on the land that was Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.
As we run to and fro, Jesus is coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming again. Happy God First Morning po. Happy God first morning. Happy God first morning, Brother Edmond. Morning. Happy God First Morning. Happy Christmas Salamat po si morning, Pastor brother. JC. Happy God First Morning po sa lahat. Tuloy po tayo mga kapatid. Yan po. Ito yung ating host. Sige po, habang naantay po natin si Pastor JC, alalay lang po tayo. Tayo po'y manalangin. Pagpala po naming Diyos. Salamat po sa umagang kiganda. Patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. Pinabalik po namin ang papurit pasasalamat. Datag po ito, Panginoon, kami po ay muling nagsusuko ng aming mga buhay, ng aming mga sarili. Samahan niyo po kami. Samantalang magpapailan lang po kami ng aming papuri at mga tinig. Unahin niyo po ang bawat may bahagi sa umagang ito. Ang kaloob sa bawat. Tayong panalangin sa mata sa Panginoon Jesus. Amen. 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 Alright. So, bigyan na po natin ang pagkakataon para po sa ating Bible reading. Kami po ay nagbabiyahe ngayon papuntang Aurora para po i-launch ang One Voice 27. Lalayan lang po muna tayo ni Sir Edmond. Thank you po. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Thank you, Pastor June. Happy God First Morning po. Naririnig po ako, mga kapatid. Yes po, Brother Ayan, Edmond. po, medyo overlap yata kami ni Pastor John kanina. Anyway, happy God First Morning po mga kapatid. Tayo po ay nasa August 16. At ang ating po mga makakasama ngayong umaga ay sa ating pong sa Bible reading po si Ma'am Eva Caños. Nandito na po ba siya? Sa Psalms chapter 9. At sa reflection po si Pastor Fernando Mislos at si Pastor Jehiel Aguarin. Wala pa po si Pastor Aguarin. Antayin po natin. Pero si Pastor Mislos ay nandito na. At sa Jesus Wins naman po ay si Sister Criselda Asuncion. At sa ating pong Councils on Stewardship ay si Pastor Nelson Antonio. Okay, so sa Psalms 9,
Andito na po si Ma'am Eva Anyos na magbabasa po ng chapter 9 ng Psalms. Kung wala po si Ma'am Eva, sino po ang nais mong volunteer para po magbasa ng ipopost po ni Brother Melvin na Psalms chapter 9? Brother Ed. Sige po. Salamat po. Nagunahan pa. Ayun na po. Sige po, God first morning po sa lahat. Belated happy birthday, Brother Edmond. Maraming salamat Tayo po. ay yung babasa ng Belated happy birthday. Belated. Thank you po. lasing niya Salamat po sa inyo pagkabilas. lahat. Ang awit. Happy birthday po, chapter Brother 9. Edmond. Ayan. Sa puno mga awit, ayon sa Mutlaben, awit ni David. Chapter 9 tayo, verse 1. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ng kahangahangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo. O kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpuri sa pangalan mo. Na magsibalik ang mga kaaway ko, sila'y natisod at nalipol sa harapan mo, sapagkat iyong pinanatili ang matuwid na usapin ko. Ikaw ay nagawad ng matuwid na hatol habang nakaupo sa trono. Iyong sinaway ang mga bansa, nilipol mo ang masama, pinawi mo ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay naglaho sa walang hanggang pagkawasak. Ang kanilang mga lungsod ay binunot mo. Ang tanging alaala nila ay naglaho. Ngunit nakaupong hari magpakailanman ang Panginoon. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol. At hinahatulan niyang may katarungan ang sanlibutan at ang mga tao ay pantay-pantay niyang hinahatulan. Ang muog para sa naaapi ay ang Panginoon, isang muog sa magugulong panahon. At silang nakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw, o Panginoon, ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon sa mga nagsisitahan sa Zion. Ipahayag niyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Sapagkat siya ang naghihiganti ng dugo, ay inaalala sila. Hindi niya kinakalimutan ang daing ng nagdurusa. O Panginoon, kahabagan mo ako. Mula sa kanila na napupuot sa akin, ang tinitiis ko'y masdan mo. Yamang mula sa mga pintuan ng kamatayan, ako ay itinaas mo. Upang aking maisaysay ang lahat ng kapurihan mo. Upang sa mga pintuan ng anak na babae ng Zion, ay ikagalak ko ang pagliligtas mo. Nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa. Sa lambat na kanilang ikinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Ipinakilala ng Panginoon ang sarili niya, siya'y naglapat ng pasya. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanilang sariling kamay. Higayon sila. Babalik sa Sheol ang masama, ang lumilimot sa Diyos sa lahat ng mga bansa, sapagkat ang nangailangan ay hindi laging malilimutan at ang pag-asa ng duka ay hindi mapapawi magpakailanman. Bumangon ka, O Panginoon, huwag papanaigin ang tao, na't hatulan mo ang mga bansa sa harapan mo. Ilagay mo sila sa pagkatakot, O Panginoon. Ipaalam mo sa mga bansa na sila ay mga tao lamang sila. Purihin ang Panginoon sa ating mga talata na binasa. Amen. Maraming salamat po. Amen. Amen. Brother Melvin Tolosano, sa panguna sa pagbabasa ng ating pong Psalms chapter 9. Ayan, so dito po ay kinikilala ni David na ang Diyos ay makatarungan, makapangyarihan at ating kanlungan, no? Sa mga kanlungan ng mga na Pastor Birds. Ikat first morning po. Ay, sige.
si Pastor Ferdinand Mislos. Okay, so marahil wala tayong mga pastors na nandito. Sino po ang ating mga pastors na nasa NS News na pwede magbigay sa atin ng reflection? Alili kay Pastor Ferds Mislos at kay Pastor Javier Agorina. Yan, so pinapahayag po dito na ang pasasalamat, papuri at pagtitiwala ni Aring David sa ating pong Panginoon. Chapter 9 ay awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Okay, sino po ang nice na magbigay na kanya pong reflection? Pinabati rin po natin ang ating mga kapatid sa Facebook. Happy God First Morning po sa inyo dyan sa Discipleship Ministries at Central Luzon Province Association Facebook page. Brother Melvin, nais kang ibahagi na reflection dito po sa Psalms chapter 9. Go ahead po. Happy Sige God po. First Morning. Hindi ako makapagbukas ng camera at hindi ako nakabaklas pa ako. Okay lang. Okay lang. Ay, Maraming salamat nakatalikod sa iyong ako pagtugon. nagsasalita. Anyway, ito ay ang nakita ko dito ay ang salmista rito ay bigla nagbago daw ng tono, no? Nagpapasalamat siya, no? Habang nasa gitna ng pakikipaglaban, nagpasalamat siya. So, daling salita, hindi niya na hinintay na magwagi muna agad sa laban bago magpasalamat. Sa gitna pa lang ng laban ay nagpasalamat na. So, kung ikukulik natin sa sarili nating buhay sa ngayon, tayo rin naman ay nasa gitna ng laban, mga kapatid, marami sa atin ang nasa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Pili natin magpasalamat agad, dahil unang-una, kagaya dito sa binasa natin, nakita kasi nila kung paano ang ginawa sa kanila ng Diyos noong una, in the past, Kaya nakita nila na kung sa paano sila tinulungan ng Diyos in the past, tutulungan din sila ng Diyos in the present and in the future. Ganon din sa ating buhay, Meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, maaaring ito ay karamdaman, maaaring ito ay financial, maaaring ito ay relasyon o kung ano pa man mga problema natin. Magpasalamat na agad tayo sa Panginoon. Dahil ang dating nagbigay sa atin mga blessings nung mga previous days, years in the past, siya pa rin naman ang Diyos natin ngayon, natutulong sa atin at higit sa lahat ay tutulong kinabukasan. Ngayon, anong kahalagahan ito? Bakit kailangan natin gawin ito? Dahil ang sinabi dito na ang Panginoon ang muog ng naapi, muog tayo siya yung pinakasandala natin, dahil sigurado siya itutulong sa atin. Pasalamat tayo at siya yung nandyan palagi, Ano yung kadahilanan o ano ang importansya na kilala natin ang Diyos, kasi pagka nagpasalamat ka agad tayo sa Kanya sa gitna pa lang ng labanan, ala pa yung tagumpay, ay ibig sabihin kilala natin siya, na siya ang talagang tutulong sa atin, at nagbibigay ito ng lakas at pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan, sa gitna ng digmaan ay mayroong tagumpay sa dulo, Yan ang kagandahan, nagpapasalamat at kilala natin ang Diyos. Kaya yung verse na seek ye first the kingdom of God, napakaganda, Kilalanin natin muna ang Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. At napakaganda pagkakilala natin ang Diyos, Kung ikukunik ko nga sa stewardship, mga kapatid, ay dito natin maunawaan na pagka naging tapat na katiwala pala tayo, ibig sabihin ay kilala natin ang Diyos, At isa pa yung tayo na dumadaing habang tayo ay nasa gitna ng digmaan, hindi tayo ini-ignore ng Diyos. Maaaring may mga delay sa answer sa ating prayer, pero okay lang yun.
dahil tunay na pinapatatag tayo ng Diyos. Ano? Hindi yan ibig sabihin na ini-ignore niya tayo. Ano po? At hindi niya nakakalimutan yung ating mga daing at pagdurusa. So, go on lang, tuloy ang buhay. May pagtitiis. Ang Panginoong Diyos nga nagtiis din. Tayo kaya hindi magtitiis. Dapat tayo ay may pagtitiis din. Ano? So, yun lang ang mga nakita kong mga puntong pwede natin pagbulay-bulayan at marami pa dyan sa bandang gawing gitna at sa huli. Tingnan natin yung iba. Salamat po, Brother Edmond. Amen. Amen. Salamat, Brother Melvin, sa iyong reflection sa Psalms chapter 9 na pinapaalalahanan tayo magpasalamat po sa lahat ng bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy na magpapasalamat sa Kanya. Okay, 2 kamay ang nakataas. Unahin po natin si Mami Ness Lazaro. Mami Ness, go ahead. Po, good morning. Dito sa chapter 9 ng awit, ito ay nagpapakita ng pasasalamat at pagtitiwala ni David sa kanyang mga sinabi. Kahit may kaaway, pinili niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dito pinapaalala sa atin, mga kapatid, meron ditong 3 punto. Una, alalahanin natin ang gawa ng Diyos. Diba, nabasa natin ng mga nakailang chapter na magtiwala lang tayo at huwag tayong mag-alala sapagkat lahat ipoprovide ng ating Diyos. Sa gitna ng mga gulo, sa gitna ng mga problema, sabi nga natin, ay dapat nauuna ang pasasalamat natin sa Diyos. Dahil kapag binilang natin yung pagpapala, may awit nga tayo, bilangin mo ang pagpapala, lumiliit yung problema natin. Minsan pag tumarating sa akin ng ganito, Brother Edmond, Brother Melvin, talagang inaawit ko. Masarap yung alalahanin mo na bagamat may problema ka nararanasan, bigla kang aawit, sabihin mo, bilangin mo ang pagpapala. Hindi mo mabibilang. Malalaman, makikita mo na talagang ang Diyos hindi nagpapabaya. Sapagkat Diyos siya na makatarungan, nakikita niya ang lahat. Dito sa mundo natin, sa sanlibutan, hindi patas ang tao, di ba? May umaapi, may nangaapi. Pero meron tayong Diyos na nakakakita. Siya ang bahala sa atin. Hindi natin kailangan ang gumanti. At pangatlo, yung magtiwala tayo kahit nasa gipit tayong kalagayan. Dahil ang sabi nga sa atin, ang Diyos ang ating kanlungan. Pag hindi na natin kaya, tumingin lang tayo sa langit kasi nandun ang pag-asa. Hindi niya tayo pababayaan. Basta magtiwala lang tayo. Kaya sabi nga, siya ang Diyos na hindi nakakalimot, siya ang Diyos na hindi natutulog. Sabi nga, may tanong pa rin, may awit pa rin dyan, di ba, Brother Edmond? Natutulog ba ang Diyos? Di ba? Hindi natutulog ang Diyos. Lahat ay alam niya. Kaya sa atin, bilang mga tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, alalahanin natin palagi na bagamat may mga dumarating sa ating mga pagsubok at problema, nandiyan ang Diyos upang alalayan tayo at handang magtanggol sa ating mga kaaway. Basta magtiwala lang tayo. Yun lang, and happy God first morning. Amen. Maraming salamat po. Yes, amen. Ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Hindi nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Sunod po natin si Ma'am Irma Galang. Ma'am Irma. Happy God first morning, Brother Edmond. Happy God first morning po. Maiksi lang po ang aking isi-share sa inyo. Napakaganda po ng sinabi ni Sister Net. Purihin po natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay dahil marami nagmamahal sa atin. Ang lahat ng ating mga kaibigan ay nandyan upang tayo tulungan. Ang sabi po sa awit 9 ay paalala na kahit maraming pagsubok at tila hindi natin nakikita ang katarungan, hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga anak. Si David ay nagpupuri sa Diyos dahil naranasan niya ng katapatan at kapangyarihan ng Panginoon. Minsan, sa gitna ng problema, mas nakikita natin ang bigat ng ating pinagdaraanan kaysa sa kabutihan ng Diyos. Ngunit ang awit 9 ay nagtuturo sa atin na alalahanin ang ginawa ng Panginoon noon. Kapag naalala natin ang kanyang katapatan, nagkakaroon tayo ng lakas na magtiwala muli. Ang Panginoon ay kanlungan ng napipighati
kanlungan sa panahon ng kagipitan. Awit 9:9. Salamat po. Amen. Maraming salamat po. Muli, Sister Irma, galang sa inyo pong reflection. Hindi tayo pababayaan ang ating Diyos at ay ating kanlungan or refuge. At salamat po, Ma'am Irma, galang sa inyo pong reflection. Pastor First, Miss Los, kayo na po. Happy God First morning po, Pastor. Good morning po, mga kapatid. Mga taga-subaybay. Ngayon pong umaga ang Psalms chapter 9 po ay nagre-remind po sa akin sa fundamental belief number 8 na may title na Great Controversy at saka fundamental belief number 24 na nakalagay doon ay yung title ay Christ's Ministry in the Heavenly Sanctuary. Ano po ang nais ko pong ipahiwatig dito? Kasi dito po sa verse 7, ngunit nakaupong hari magpakailanman ng Panginoon, tinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol. So dito po makikita po natin dito sa chapter 9 ng Psalms na kung saan ay kapag ang ating buhay ay unfair. Yan. Kasi mayroong great controversy na nangyayari. From heaven, ngayon ay nasa earth na yung great controversy. At ito ay matatapos lamang sa ating buhay sa second coming and after 1,000 years. No? Sangayon po sa ating fundamental belief. Sangayon sa Bible. Pinapakita po dito kapag yung buhay ay unfair, kapag yung buhay ay bitter, kapag ang buhay natin ay nakaranas tayo ng hindi pantay at gusto nating maghiganti, at minsan dumarating sa panahon, kagaya ng karanasan ni David, na mayroong paghihiganti doon dahil may mga kaaway. Mayroong panahon na parang nawawala yung pananampalataya natin, parang tahimik yung Diyos sa ating buhay. Dumarating po yan kahit na tayo ay faithful sa Panginoon. Nagisimba ka Wednesday, Friday, Saturday, and even in the whole week kasama ka sa mga activities ng gawain ng ating Panginoon. Tila pa man din dumarating ang pagkakataon na ang tahimik ng Panginoon sa ating buhay kapag nakakaranas tayo ng challenges, mga challenges. At kapag nakaranas po tayo ng mga challenges na yon, ay sino po yung ating lalapitan? Ayun yung katanungan. Kasi dito sa may verse na ito, sa chapter na ito ay merong 20 verses. Tapos sa verses 1 and 2, yung pinapakita na nagbigay siya ng papuri ng buong puso. Imagine niyo po yan, sa panahon na tila pa man din hindi natin maramdaman yung Diyos, hindi natin makita ang kanyang gawa sa ating buhay, makapagpupuri ba tayo ng buong puso? O nagpuri ng buong puso po dito si David noon. Ang sabi niya ay, at hindi lang yun, aking sasabihin sa lahat ang kahanga-hangang mga gawa mo. Ako'y magalak at masasaya sa iyo, o kataas-taasan, aking aawit ng pagpupuri sa pangalan mo. So kapag dumarating yung mga challenges, kapag dumating yung mga panahon na hindi natin maramdaman ang Panginoon, maipahahayag pa rin ba natin sa mga tao na napakabuti ng Panginoon sa aking buhay? Na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa aking buhay, makapagpupuri pa rin ba tayo sa Kanya? Kapag hindi natin maramdaman, hindi natin makita ang Panginoon, magtitiwala pa rin ba tayo sa Kanyang karakter? Na sabi ay siya ay mapagpala, siya ay mapagmahal, hindi siya nakakalimot sangayon sa Kanyang mga pangako. Kagaya ng mayroong kanta, di po ba? Ang sabi doon ay, when you can't understand, trust His heart. No? Napakaganda ng chorus noon, mga kapatid, na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kapag ang sanlibutan ay nakakatakot, imagine niyo,
yesterday ba yun? Na thanks God na maraming naligtas. 7.7 yung lindol, di ba? Ngayon ay iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang mga challenges, iba't ibang problema ang naranasan ng mga tao. Then doon sa Indonesia ay 7.7 na lindol. Yung mga tao ay natakot na kapag ang sa palibot natin ay nakakatakot na sino ang ating lalapitan, sino ang maaalala natin. Sino ang maaalala natin sa mga pagkakataon na yon. So it reminds us na mayroon tayong Panginoong Jesus. Ang sabi po doon sa Fundamental Belief Chapter 24 ay Christ's Ministry in Heavenly Sanctuary. Sino ang ating maaalala? Maaalala ba natin ang Panginoong Jesus na mayroon siyang ginagawa? Ang sabi po sa may Hebrew chapter 7 verse 25 na siya ay laging nabubuhay para mag-ministry para sa atin. Ang sabi doon ay makapagliligtas siya ng lubos. He can utterly save to those who came to Him. No? Lumapit sa Kanya ay tiyak na hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. Bakit? Doon sa verse 7, ang Diyos daw ay nasa Kanyang trono at nakikita niya. Sigurado na kapag yung sanlibutan is unfair, may Diyos na judge na fair sa lahat ng bagay. At ang Panginoong Jesus na nagmi-ministry doon sa Heavenly Sanctuary para sa lahat ng tao, naririnig niya ang ating mga cry, ang mga cry ng kanyang, ang mga hinaing natin naririnig niya. At balang araw ay matatapos ang kasalanan, matatanggap po natin ang kanyang mga pangako kasi sabi niya ay muli siyang magbabalik. John 14:1-3, muli siyang magbabalik. So ngayon po mayroon man tayong trouble na nararanasan, mga karamdaman, mga kapatid ko. Ayun yung mga kasama sa pinag-pray natin every morning and evening. May mga challenges ang mga kapatid natin, tayo sa iba't ibang pamamaraan. Mayroong minsan feel natin ang liit ng trials pero parang hindi natin kaya. Minsan naman ang laki-laki ng trials nalalampasan natin through God's grace, no? Pero lagi nating alalahanin na sa kabila noon kaya tayo na nagumpay at bumabagsak, pinaparealize natin na we need Jesus. Si Jesus na nagmi-ministry para sa atin. Kaya nga ang sabi ni David, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. Ano man ang kalagayan natin, mayroong challenges o wala, kagaya ng karanasan sa Psalm chapter 9, magpuri tayo at manganlong tayo sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Amen. Patigtugan mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Pastor First Mislos, sa isang napakagandang reflection. Basahin ko lamang din po ang ating pong chat box mula kay Brother Sunny Talusan. Ang awit 9 ay nagtuturo sa atin na hindi nasusukat ang katapatan ng Diyos sa kawalan ng problema. Nasusukat ito sa mga katotohanan na ginagawa niya sa ating buhay. At sa mga katotohanan na kahit tayo ay nasa gitna ng mga problema, hindi niya tayo iniiwan. May mga bagay na hindi natin kontrolado, may mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag. Ngunit mayroon tayong Diyos na maaari nating pagkatiwalaan. God first morning, everyone. Maraming salamat, Brother Sunny Talusan, at ang aking kuya, Brother Edgar Sabio. Sabi po niya, Psalms 9, I will praise you, O Lord, with my whole heart. God is worthy of our best praises. All of us, with all of our best, nothing less, nothing short. Remembering, reciting, retelling of God's marvelous works in us and for us. God first morning po. Maraming salamat po, Brother Edgar, sa inyo pong reflection. Sister Hina Cruz ay nag-open po ng kanyang camera. Gusto niyo po ba na mag-reflect? Okay. Akala ko po ay nais niyo pong magbigay ng reflection.
Okay po, so maraming salamat po at purihin po natin ang ating pong Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Siya ang ating refuge at kanlungan. Lahat po yan ay ang ating pong Panginoon. Okay po, balik po natin kay Brother Melvin Bilasano para po tayo ipangunahan sa ating pananalangin. Ang susunod po ay Jesus Wins na ibibigay pangunahan po ni. Kaya lang parang wala po ang ating pong maumuna sa Jesus Wins. Kung wala lang po tayo ng volunteer, kung wala po si Ma'am Griselda Asuncion. Brother Melvin. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Salamat po sapagkat kayo ang aming kanlungan. Salamat dahil sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, ikaw ay aming maaasahan. Salamat po sa iyong mga pangako na ikaw ang nagbigay sa amin ng tagumpay ng mga nakaraang mga panahon. Ikaw pa rin ang magbibigay ng tagumpay sa amin hanggang sa ngayon at hanggang sa kinabukasan. Salamat o Panginoon dahil sa ganitong pagkakataon na kami ay gumagaan ang aming pakiramdam. Salamat sa mga awit na maaari naming mga pagbulay-bulayan habang kami ay nalulungkot sa aming mga pinagdaraanan, na siyang magpapalakas sa amin, na siyang magpapalapit sa amin sa iyo. At sa kabila ng pagtatagumpay sa pagkatapos ng pagsubok, tulungan at daanan kami at bantayan kami ng palagi samahan ng Holy Spirit na hindi kami mapalayo sa iyo, maging halimbawa at maging buhay na testimony sa iba, makapagpalakas din naman sa iba. Salamat sa iyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng aming programa, Jesus Wins, ay patuloy niyong pagpalain ng devotional na ito, na makita namin ang iyong kabutihan kung paano nagtagumpay si Jesus sa devotional na ito at sa aming buhay, kung paano siya magtatagumpay at patuloy na magtatagumpay. Muli, binabalik namin ang papurit pa. Salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Amen. Brother Melvin, sa panguna sa ating pong Bible reading. Ngayon po ay dadako po tayo sa Jesus Wins. Andito na po ba si Ma'am Griselda Asuncion? Kung wala po, may nais po mag-volunteer para basa at magbigay po ng kanyang konting reflection sa August 16, ang kanyang kapahingan. Ano lang, Brother Edmund. Okay po, maraming salamat po sa pagtugon. Ngayon ay August 16. Ang ating tema ay pagsunod sa kanyang turo. At ang topic natin sa umagang ito ang kanyang kapahingahan. Ating talata ay mababasa sa Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Tulungan mo ako, ako'y si Amanda Berry. Dahil sa isang nagkukumahog na tawag sa 911, 3 babaeng nawawala sa loob ng maraming taon ang natagpuan sa isang bahay sa Cleveland. Kinidnap ako, sabi ni Berry. Nawawala ang dekada na ang nakalipas sa naglabas sa kanya. Nawawala ako sa loob ng 10 taon at nandito ako. Malaya na ako ngayon. Ang pagkakataon ay dumating nang magkaroon si Berry ng lakas ng loob na tumakas. Ang mga nagulat na kamag-anak ay halos hindi makapaniwala na ang kanilang mga nawawalang miyembro ng pamilya ay natagpuan pagkatapos ng napakaraming taon. Ikaw at ako ay espiritual na kinidnap nang magkasala sina Adan at Eva. Ayon sa Genesis 3, lahat tayo ay nakaramdam ng sakit ng pagkawala. Nilikha tayo para sa kapayapaan, kasaganahan at buhay, hindi para sa pagkabahala, sakit o kamatayan. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos at inilagay
din niya ng walang hanggan sa isipan ng tao. Ecclesiastes 3:11. Kaya patuloy ang pangulit sa ating kaluluwa na ang mundong ito ay hindi ating tahanan. Hindi tayo mapalagay. Inalok ni Jesus ang kanyang kapahingahan, isang tunay na pahinga mula sa pasanin ng mundo na matatagpuan natin sa Mateo 11:28-30. Ginugol ko ang 8 taon sa pag-aaral nito para sa aking PhD at ang salitang pahinga, anapausis, ay lumalabas ng 137 times sa Gregong Lumang Tipan na may kahulugan ng sabbatical na pahinga. Pahinga ng karunungan at mapayapang tahanan. Ang lingguhang sabbatical ay pagunita ng paglikha at pagtubos at paunang pagdiriwang ng langit kung saan magkakaroon tayo ng ganap na pahinga at kapayapaan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na maranasan ang panahon darating ngayon dahil siya ang nagbibigay ng garantiya ng walang hanggang pahinga. May pangako siya para sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sa Mateo 11:29, tanggapin ang kanyang alok, huminga ng malalim at pumasok sa kanyang pahinga. Purihin ng Diyos sa ating binasa sa umagang ito na ating devotional. Nakita natin dito na meron tayong kapahingahan. Ito'y buong buo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na sa panahon katulad kahapon, no? Tinakda niyang araw upang tayo mamahinga sa lahat ng ating mga gawa. At yun ay ang makasama siya, mapurihan siya sa espiritu at katotohanan. Napakasarap ng pakiramdam na tuwing darating ang araw na itinakda ng Panginoon upang ating ipahinga, magkakasama tayong magkakapatid na kung saan nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Diyos. Ang sarap ng pakiramdam na isang takdang araw na kung saan sama-sama tayo na nakikipag-fellowship sa ating Diyos. Kasama natin siya. Kaya ano pa ang ating may hiling, no? Bagamat dumarating sa atin ang ilang mga araw na punong-puno tayo, busy tayo sa lahat ng ating mga gawain. Pero merong isang araw na itinakda ang Panginoon na tayo ay kailangang magpahinga sa lahat ng kabalisahan sa ating buhay. At yun ay ang makasama siya sa isang araw na kung saan ay damhin ninyo ang aking pag-ibig at pagmamahal sa inyo. No, yun ay pinapakita sa atin ng araw ng kapahingahan. Kaya sabi nga wala ano pa ang hihilingin natin, lahat ibinigay na ng Panginoon para sa ating tawag dito sa ating kapaguran. Binigay niya na ang lahat. Tinutulungan niya tayo kapag tayo nagkakaroon ng mga problema, itinataas niya tayo, pinagtatanggol niya tayo, saan ka pa? Mga kapatid, di ba? Ano pa ang iyong masasabi kundi ang magpasalamat sa Panginoon? Yun lang, Brother Edmond. Amen. Maraming salamat po Amen po. sa napakayamang reflection namin. Salamat sa on the spot na pagbabasa at reflection po sa ating pong Jesus Reads. Maminit, maaaring pong mahilingan din po kayo na mamuna po sa ating pong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos naming banal, makapangyarihan, nagbigay sa amin ng kapahingahan, nagdudulot ng katuwaan sa bawat isa. Bagamat hindi kami karapat-dapat, subalit ipinaparanas mo sa amin bilang iyong mga anak ang tunay na kapahingahan sa lahat ng aming mga gawa, sa lahat ng aming mga iniisip. Nariyan ka, Panginoon. Binigyan mo kami ng takdang araw na kung saan makasama ka at maramdaman namin ang kaaliwan buhat sa inyo. Maraming pong salamat. Patuloy na
Amin pong ikaw ay pupurihin, itataas ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. Binabalik namin ang mataas na antas ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po muli, Ma'am Ines. Bigyan daan lang po natin ang ating mga promotional videos. Ang ating pong CLPM headquarters, Every Family Builder Project ay ating pong mapapanood. At pagkatapos po nito ang ating pong CLPM Mission Vision Statement. At pagkatapos po nun ay mapapanggan na po natin si Pastor Nelson Antonio sa kanya pong message mula sa Councils on Stewardship. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. 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 Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we be angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, and the Holy Spirit, central to our mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church, a missional A church. missional church. I am missional. I am missional. I talk, I think, I act, talk, I plan, act, I I live plan, to I move live. forward God's mission. CLPM, we will go. We will Put go. God first, and you will We never will never be last. be last. Amen.
Di pa po tapos mga kapatid. Sa pagkakataong ito, papanggan po natin ang ating pong Ministerial and Communications Director, Pastor Nelson Antonio, snare of Satan mula sa Council on Stewardship. Pastor Nelson, happy God first morning po. It was morning, Brother Edmond. Clear ba ang dating ko? Yes po, Pastor. Yes po. Salamat po ng marami. Medyo hingi ako ng paumanhin mga kapatid dahil di ako makapagbukas ng aking video. Ano nga po nandito sa Pantabangan sa kabundukan dahil kami po ay meron po kaming axe training. So that first morning, everyone, thank you for coming and always attending in the God First Morning ng atin pong CLPM na inulunsad to empower all our members, especially our leaders here in the context of Central Luzon Provinces Mission. This morning, mga kapatid, ay ang makatalaga na atin pag-aaralan ay a snare of Satan. So, a snare is a snare of Satan. So, there are two paragraphs that I would like to read first before I would like to give my points. The first paragraph here, many times when the Lord has opened the way for brethren to handle their means to advance his cause. The agent of Satan have presented some enterprise by which they were positive the brethren could double their means. They take the bait, their money is invested in the cause and frequently themselves never receive $1. Second, brethren, remember the cause, and when you have means at your command, lay up for yourselves a good foundation against the time to come, that you may lay hold on eternal life. Jesus, for your sake, became poor, that you through his poverty may be made rich in heavenly treasure. What will you give for Jesus was given all for you? So magandang paalala mga kapatid, ito sa atin ngayon. Unang-una ay ang nais kong dalin sa inyo na paalala ay ang principle of giving God for his cause. Dito mga kapatid, after nating maipagkaloob ang para sa Panginoon, ay may mga latatandaan natin, lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Lahat ng ating tinatanggap ay galing sa Diyos. So therefore, all blessings that comes from Him must be used according to His plan. Not in our own ways, but in God's ways. Sometimes there is a negative mind comes to us. Naibigay ko naman na yung para sa Panginoon. Yung natitira, parang bahala na tayo kung saan natin gagamitin. So ito mga kapatid, ang binabanggit dito
ni Mrs. White ay yung mga bagay na natitira sa atin, mga pagpapalak ito, anong ating gagawin. But sometimes, mga kapatid, kaya sabi ko, the first principles is, all blessing comes from Him, and we use according to His plan, not in our plan. But the temptation comes. Patandaan ninyo, temptation is always come. Always available. If we do not know how to handle properly the blessings of God, it will become a curse in our part. So, sabi niya, the second point is, the agent of Satan was presented some enterprise by which they were positive, the brethren could double their means. This is a rampant situation in our time today, especially in the word of enterprise. So maraming lalapit sa atin. So may pagkakataon, mga kapatid, may pagkakataon. Why? Ano pagkakataon? Kasi may mga means na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. May mga kayamanang ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sa halip na isipin natin, gamitin natin sa cause of God, sabi dito, to advance the cause, ang kaaway ay mag-represent ng maraming enterprise. Anong temptation to, mga kapatid? Double their means. Sa panahon natin, mga kapatid, marami nang nangyaring ganito. Pero, mga kapatid, marami na nangyari ganyan. Invest ka dito, doble, kikita ng 30%, kikita ng 50%, kikita ng 70%, kikita ng 80%. So, the world is offering a Nawala kayo, Pastor. tuloy tayo, medyo nawawala po amin kwan. So, ang mundo ay nag-aalok ng maraming kaparaanan ng pag-invest, mga kapatid. So, tatandaan natin, kapag ang tukso ay ating pinapatulan, at the end of the temptations, tayo po ang natatalo. Satan is always win. At yung kanyang kaparaanan in all his methods or ways, mga kapatid. So, ang dulo nito, mga kapatid, ay sabi niya, they take their bait. So, in-invest nila ang kanilang pera, the cost, and frequently themselves, but at the end, never receive a dollar. Na-invest mo na, akala mo kumita, pero ang dulo nito ay wala palang natanggap. So the blessings that comes from the Lord, mga kapatid, goes nothing. So ang bunga pa nito ay hindi lang nawala yung blessing, kung hindi nawala pa ang ating pagtitiwala sa Panginoon at napunta ito sa temptations ni Satan, mga kapatid. So ulitin ko, Satan offer, or the world, Satan will use the world to offer many temptations. What is the temptation? Invest here, invest there, kikita na malaki, invest. So, ganun, mga kapatid. So ang dulo, never receive a dollar. Pero may payo ang Diyos ngayong umaga, mga kapatid. One promise ng Panginoon, but brethren, remember the cause. Kapag kayo daw ay may natanggap, alalahanin ninyo bakit ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon ang mga pagpapalang ito.
When you have means at your command, lay up for yourselves a good foundation against the time to come, that you may lay hold on eternal life. So all blessings must be used according to the plans and ways of God. Not in our own. Kahit pa yung mga natitira, kahit pa yung mga pag-aari natin na nakapag-ikapo na tayo, nakapaghandog na tayo, Mawawala. Mawala kayong pastor. So lahat ng ito ay gagamitin natin para sa ating Panginoon. The last point that I would like to give, Jesus for your sake became poor, that you through his poverty might be made rich in heavenly treasures. So, yung pangatlong payo mga kapatid, si Jesus mayaman pero nagpakahirap. Meron tayong nabasa mga kapatid sa Desire of Ages. The law of selfishness is the law of self-destruction. So, wag daw tayong maging makasarili. Gaya ng ating Panginoon, si Jesus ay mapagbigay. Nasa Kanya ang lahat. Ngunit siya'y nagpakahirap para lamang tayo ay magkaroon ng kayamanan. So the last question, yung huling tanong dito, sabi niya, what will you give for Jesus who has given all for you? Hindi man natin masapatan ang ginawa o ibinigay yung last principle is the principle of heaven, the principle of liberality. Kaya nga sabi mga kapatid, the spirit of liberality is the spirit of Satan. Yung mga pagpapalang pinagkalob sa atin ng Diyos, huwag natin gamitin kung saan ang alok ng sanlibutan at yan ay tiyak na patibong o pakana o temptation ni Satanas. So every time that we have a blessing, we must use it for the advancement of God's cause. So the question is, what will you give to Jesus? Opo mga kapatid, ngayong umaga, inaalalahanan tayo ng Diyos na ibigay natin ang mga bagay na naayon sa Kanya. Ibigay natin yung mga pagpapalang nais ng Diyos sa pagsulong ng Kanyang gawain. All blessing comes from Him. And we must use all the blessings according to His plan, not in our own plan. Do not, remember the word of Santiago, si James, mga kapatid, resist the devil, and the devil will flee from you. Huwag tayong mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. So if we want the blessing will be double, mga kapatid, ilagak natin ito sa kayamanan ng langit, hindi yung mga bagay na alok ng sanlibutan. So the last thing mga kapatid is the spirit or the principle of liberality. We must give what is due to God, and we must give all to God
in His hands. So let us trust God every day. Huwag po nating patulan ang gawa ng sanlibutan. Magtiwala tayo palagi sa Diyos. God first morning, everyone. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nelson. Amen po ba, mga kapatid? Amen. What will you give for Jesus who has given all for you? Wow. So ganda pong pagnilayan po natin yan. At wag po tayong pabibitag sa kaaway, snare of Satan, na maaaring tayo po pinagpala ng maraming mga bagay, pero ang kaaway po ay naghahanda ng mga bitag or silo na inaanyayahan tayong mag-invest sa mga scheme na nangangakong magiging doble ang ating po mga kita. Sabi nga ni Pastor Nelson kanina ay maaring 20, 30, 40, 50% increase, at yung mga kitang yon ay hindi na lalaan o nagagamit sa gawain ng Panginoon. So yun ay hindi maganda, at tayo ay pinapaalalahanan. So purihin natin ang ating Panginoon sapagkat ngayong umaga ay na-remind po tayo na sa mga bagay na ito, sa Councils on Stewardship, kung saan ang pagpapalang nagmumula sa Kanya ay ilaan at ilagak po natin sa gawain ng ating pong Panginoon para po mas malawak, mas malayo at mas malago at mas marami pang mga tao ang makikinabang at mapapaabutan ng mabuting balita at tatanggap sa ating pong Panginoong Jesus bilang kanila rin pong personal na tagapagligtas. Nang sa gayon, matapos na po ang gawain dito sa lupa at sama-sama po tayong sumalubong sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Muli, what will you give for Jesus who was given all for you? Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po idadako sa pananalangin. Narito pa rin po ba si Pastor Ferd Simslos, kayo na po sa Acts Prayer, Pastor. Okay lang po ba? Okay po. Wala po si Pastor JL. So, siguro po ibuo na lamang po ninyo mula sa Adoration Confession at Thanksgiving and Supplication. Ang prayer list po ay nasa ating pong chat box for reference po. Sa ating pong pananalangin, magkaroon lamang po tayo ng ilang minuto or segundo ng ating pong silent prayer. Ilagak po natin sa ating Panginoon ang ating pong mga personal petitions, prayer and thanksgiving. At sa paghina po ng background music ni Brother Melvin ay sisimulan na po ni Pastor Ferd Mislos ang Acts Prayer. Mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Patayog mataas, ngunit hindi malayo sa amin. Kung ito kayo ay aming kapiling sa bawat sinasahak ng aming buhay. Kaya naharap at tumanggap ng papuri, salamat sa dakilaan sa iyong kabutihan na muli ko kami ginising ng umaga. Binigyan ng kalakasan ang iyong pangalan nawa ay matanyag sa buong maghapon sa aming mga buhay. Sila ka po namin sa mga bagay na ito. Makadila-dilalas mo ng mga gawa maging sa aming mga buhay. Ari po ba o Diyos na bagaman sa kabila ng mga kadakilaan mo, kagilagilalas mong mga gawa ay nagkukulang kami, nagkakamali,
nakapalayo, nagkakasala tayo. Ito kami linisin sa mga oras na ito. Linisin ang aming mga puso. Maging alam sa inyong kalooban ang aming mga kaisipan. Ay linisin din po, Panginoon. Sa gayon ito ay mapuspos ng dakilang pag-ibig, maging instrumento kami ng inyong pagmamahal at kaligtasan sa mga taong ang nakakasalamuha. Ito, O Diyos, masasalamatan po namin kayo inyong kagandahang loob na ipinamalat sa amin mula pa noon hanggang sa ngayon, kung ito sa mga araw kong darating. Amin na pong inihayag o bang inilalapit po Brother Edmond Savio, Brother Melvin Vilasano, Sister Erma Galang, Sister Netnas Lazaro, Pastor Nelson Antonio, na mga kapatid na ito, Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay na kung saan ay pinupuspos po ninyo ang buhay na maliit, pinapaging laki nyo at pinapaging dapat sa inyong harapan sa magitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Na nawa, Panginoong Diyos, ay i-bless po ang kanilang mga kalusugan. I-bless po, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga panukala, Panginoon. At higit sa lahat, i-bless po ang kanilang pananampalataya na nawa ay lalo pang mag-umigting, magtumibay habang naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Nawa ang kanilang buhay, Panginoon, ay maging instrumento ng inyong kadakilaan, maging instrumento ng pagtaas, pagbibigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan, sapagkat kami lamang ay inyong instrumento sa buhay na ito. Pero yung Panginoon ay ang mga taong kanilang mga kasalamuha ay mailapit sa inyong harapan, kakilain kayo, luwalhatiin sa magitan ng buhay ng mga kapatid. Nilalapit din po namin, Panginoon, ngayong umaga ang daily spiritual empowerment, God first morning and missionary evening, Panginoon, na kayo ang pumilos sa lahat ng taong papaan sa wall nila ang program na ito, online man or offline, Panginoon, maging instrumento ng paglagong pananampalataya at makilala kayo. Ipinag-pray po namin ang self-owned headquarter para sa Panginoon, na nawa ay patuloy itong maging successful ng pagayon ay magawa na po ang inyong bantayog pananampalatayang sa Bandera Adventist sa Tolusan Provinces Mission. At ang building permit na, Panginoon, ay maisaayos, gumamit kayo ng mga tao na maging instrumento upang maging smooth ang paglakad nito at maisaayos, Panginoon. Ayun din po ang 5 years discipleship framework ng CLPM, inalapit po namin, Panginoon. Ang bawat sergo, gaya ng mabalakat at mga Bible study, ang mga na-apekto ng mga baha, Panginoon, dol, basta Panginoon magbigay ng courage sa lakasan sa kanila. At gayon din po ang kapatid namin na mayroong challenges sa kanilang mga kalusugan, Elijah Manaluz, Lori Latica, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Manukay, Marlita Fernandez, June Philip, Baby Pinto, Eli Gutito, Pastor Joel Bermudez, Carlito Almario, Narciso De La Cruz, Tani Rodriguez, at ang iba pang mga kapatid, Panginoon,
na nakikilaban sa araw-araw na kanilang kalusugan. Ay i-bless po ninyo, hipuin ang inyong pagpalang kamay, magkaroon ng kaalwanan sa kanilang pakiramdam, anumbalik ang kanilang kalusugan, nang sa gayon maluwalhati ang inyong pangalan. At ang mga challenges po nilang pananalapi sa pagpapagamot, Panginoon, nawa ay masuplayan sa tulong at biyaya po ninyo sa magitan magpagamit ng mga tao at ng mga blessings na kanilang matatanggap. At marami pa po kami, Panginoon, na kahilingan na hindi po namin masambit sa lahat ng nakakarinig ng aking tinig na mga kapatid, sa lahat ng teritoryo na sa LPM, Panginoon, at sa iba't ibang dako pang mga mission, conferences, Panginoon, ay bigyang ng katuparan sang ayon po sa inyong dakilang plano at walang hanggang kaalaman. At dahil po dito, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat dahil kayo ang Diyos na dumirinig sa hinaing ng inyong mga anak. Ang lahat ng ito ay pinasalamatan at sinasampalatayanan namin ng inyong dinig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas.
na wala na po sa MS team si Pastor Nelson. Meron po bang available na pastor na pwedeng ibigay ng benediction, closing prayer? Po, Brother Edmond, tayo po'y manalangin. Thank you po. Dakilang Diyos, salamat po sa magandang mensahe na aming napag-aralan sa magang ito. Kayo ang siyang manguna sa amin upang ang mga bitag ng aming kaaway ay aming mapanagumpayan sa tulong po ng Banal na Espiritu. Samahan niyo po kaming sama-sama, Panginoon, sa maghapong ito upang lalo po kami magkaroon ng isang buhay na malapit sa inyo. Patuloy po kami maging tapat at sumuporta sa inyong misyon at nagkatapos na gawain sa buong CLPN. Nabasan niyo po ang aking mga kapatid sa umagang ito. Ang inyong paggabay at pag-iingat ang igawad sa bawat isa upang kaming lahat ay patuloy na maging tapat hanggang sa ikalawang pagbabalik. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Ernie. Amen po. Salamat. Amen. Salamat po, kapatid, sa ating pong ginagawa God ng bless daily everyone. devotional God First Morning. Aga natin natapos. Salamat po. Kaya Kakawin Hello po. i-play po natin yung mga promotional videos. Ingat po kayo, mga taga San Luis. Morning, Kuya Monje. Good morning po. Thank you po sa mga nakasama po natin. Morning, Brother Moses. Salamat po. si Jairel. Good morning. Brother Edmond. Nagluluto po kami ng papaya. Brother Melvin. masarap yan. God bless morning. Si Irene. Ate Brother Moises. Good morning po. First morning, Brother Esme. Thank you. Uy, lumabas na si Brother Melvin, ha? Ayan, naka-off shoulder lang. Good morning, Brother Melvin. Good morning, Sister Maricar. Good morning, Magandang umaga sa inyo. Good morning. Wow. Morning, Pastor Joey. Pastor Joey, we miss you. Good morning. Morning po, Pastor Joey. Nagluluto. Sister Noralie, good morning po. Good morning, everyone. Naka-off shoulder. Ayoko magbukas eh. Off shoulder din ako. Off shoulder din ako. Tutulog ka sa Melvin. Tumigil na po ang ulan. Ay, sorry po. Nakalakas. Okay na. Brother Moises, Good morning, Brother Melvin. Good morning, Jairel. Ingatan mo baka masilip yan. Ay, teka. Ano yun, nakabackless sa Ilan kanya. naman po tayo? Brother Jared. Nagka-count na si Kakamusan na si Sister Tess. Nagmamadali si Jared. Nagmamadali si Jairel. Nagmamadali si Jared. Kailangan na dyan. Bye-bye po. Salamat. God bless po.